Ito yung tanong niya, Sir, paano pag ang homeowner ay walang sticker ng subdivision, ay kamag-anak siya ng pres ng subdivision? Nagsumbong siya sa prensa, Board of Directors sa BOD. Pinatatanggal ang gwardiya. Tanong, kaya mo bang ipagtanggol ang security guard mo sa client na huwag nilang tanggalin yung tao nila o susunod ka na lang sa client nyo? Okay, maganda yung tanong mo. May kapupulutan ng aral. Sige, sagutin natin, Brad. Hi guys, welcome to my vlog. I am Coach J at sasagutin natin yung katanungan ng ating brother na malamang ay ito kung hindi man niya na-experience ay na-experience niya sa kanyang kasama. So, ang sabi mo ay may homeowner na walang sticker sa sasakyan at hindi pinapasok. Ngayon, yung homeowner ay kamag-anak niya pala ang presidente, ay assume na yung sinasabi yung presidente ay presidente ng BOD o yung Board of Director. So, pinatawag ang OIC, pinatatanggal si gwardiya para pinatanggal at gusto mo ipagtanggol. Okay, ganito yan, brother. Pwede mo namang ipagtanggol at pag-suggest ka kung ikaw yung OIC, kung ako si OIC, sasabihin ko lang ay, Sir, first offense pa lang naman po. Baka po pwedeng pagbigyan pa natin kasi bago lang ho kasi yan, di pa yan sanay mag-gator. Kasi alam mo, kaya gano'n ang sinabi ko, kaya inadmit agad natin na may mali ka, kasi mali ka. Homeowner kasi yan, brother. Ibig sabihin, ang homeowner ay iyong boss. At kung hindi mo yan papapasukin, halimbawa, yung bagong sasakyan niya ay binili niya, hindi pa naparasis ang sticker, ayaw mong papasukin, siya naman yan uuwi. Ano mangyayari dyan sa taong yan na hindi mo pinapapasok? Ano mangyayari sa sasakyan niya? Sa labas niya ba ipaparada? So, dapat ganito yan. Bukod ang procedure nyo sa mga may sticker at dun sa walang sticker, kung maaari, sticker na gate, ay meron po tayong RFID. Ay hindi po tataas siya kasi walang sticker yan sa sasakyan ninyo. Hindi po nataas yung RFID pag wala yung na-read. Although may controller naman yan. Kung ganun yung inyong gate. Ngayon, kung isip-isipin mo kung bakit ka naman mali, baka magalit ka sa akin, sabihin mo, pinatutupad mo lang naman yung rules and regulation, no sticker, no entry. Sticker, no entry, ini-implement natin yan para hindi makapasok basta-basta yung mga guest. I-screenin natin. Kumbaga i-check muna natin, itatawag muna natin sa mayari, uy, walang sticker to I-check mo saan pupunta nyo, ay itatawag sa mayari, Sir, may bisita ka dito, sige dito, papapasukin ko po ba? Karaniwang gesture sa o karaniwang rule sa mga village. Itatawag muna bago papasukin. Kung hindi sinabi, hindi ko kilala yan, huwag nyo papasukin. O hindi papapasukin. Ngayon, ganoon din yung walang sticker. Uy, walang sticker. Sino kaya to? Paparahin mo muna. Ay, si Mr. Bakuy-Kuy pala to. Sir, magandang hapon. Wala tayong sticker, sir Bago ba ito? Ay, guard, bago. Ipaprocess ko pa lang. So, pwede niyong papasukin nyo. Kasi residente mo, identify mo, hindi yun outsider. Ngayon, ipipilit mo, no sticker, no entry, patatanggal ka talaga nun. Sabihin nun, hindi ka nakakaintindi. Or sabihin nun, mahina ka. Mahina yung judgment mo. Mahina yung, hindi ka flexible. Kumbaga by the book, kung ano yung narinig mo, yun na lang yung pagkakaintindi mo. Nag-a-adjust tayo, brother. Pero kung pinsan ng residente, kapatid ng residente, hindi dyan nakatira, i-verify mo, ayaw papasukin ng kliyente, ayaw papasukin ng may bahay, kahit pa mag-anak siya ng pres, siya may protocol po tayo, hindi naman siya residente. Yan. Pero kung residente yan, hindi mo pinapasok, may mali ka doon. Dapat ganun lang ang dyan, ang procedure. Ngayon, kung nakakulit ka naman, ayaw mag-sticker, di araw-araw mong sitahin. Sir, saan po sila, sir? Ay, kayo pala, sir, di ko kayo nakilala, wala kasi kayong sticker. Yung pa lang, yung sapat ng pang-istorbo yun. Ganun lang siya. So, sana nakatulong, brother.